Wala naman sigurong gustong forever mag-aaway. Lahat naman tayo ay gustong tumahimik tayo at mamuhay ng matiwasay at makafocus sa kabutihan ng ating bansa. Pero sa lalim ng sugat na in-inflict nila sa amin, I think kailangan talaga ng extreme sincerity. Extreme sincerity, hindi yung papyaw. Pwede yan. Kaya lang, kung gusto nyo ako magkaroon ng reconciliation, balik nyo muna si Presidente Duterte nito. Alam po ninyo, pag hindi natin maayos ito, maniwala kayo, magkakaroon tayo ng deja vu political upheaval in the magnitude of EDSA 1 and EDSA 2. Extreme talaga. Alam niyo kung ba't extreme yun, mga kababayan? Kasi kailangan kalimutan ni PBBM ang rule of law. Kailangan niyang isang tabi ang hustisya. Kailangan niyang umarting bulag, pipi at bingi sa mga sigaw ng mga biktima ng war on drugs. It's really extreme. Meron ho kasing bagong mga komento na naglabasan tungkol doon sa statement ni Presidente na open daw siya to reconciling. Okay mga kababayan, ang dami pong parang nakaka-misinterpret neto. Na parang nagmamakaawa daw si PBBM na magbati sila. May ganun drama. That's far from the truth. Wala namang may gusto ng kaaway eh. Wala namang may gusto ng kaaway ng long term. Wala namang may gusto nun. Kung ayaw nyo, di wala problema. Ayaw, di wag. Actually, it is a statement of maturity. Na wala si Sara Duterte. Pinapakita lang niya sa kampo ng mga Duterte na kung gusto nyo maipagbati, walang problema, I'm open. Yun lang yun. Nakakatawa kasi pati yung mga political pundits, no, yung mga political commentators, yung mga DDS, sinasabi nila na parang kasi nararamdaman na ni BBM na nakapasok yung mga kakampi ni Sara sa Senado, malabo na yung impeachment, etc. etc. So, kaya sinasabi niya na magbati na tayo kasi nawawalan na siya ng kapangyarihan. No, it's not. Alam niyo kasi kung nawawalan na siya ng kapangyarihan, edi sana nag-EDSA na mga Pilipino. Kaso hindi naman. Huwag masyadong pakampante ang mga DDS kasi meron pang warrant na nakaamba laban kay Bongo tsaka kay Bato de la Rosa. Posible rin na magkaroon ng warrant laban kay Sara Duterte. Pero ito nga, si Bato de la Rosa ay naglabas ng statement. Bato to Marcos show extreme sincerity if open to reconcile with Duterte. Extreme sincerity. Ano kaya ibig sabihin ng extreme sincerity na yan? Simulain yan. Magandang simulain. Sino ba naman ang gusto ng away? Lahat naman tayo gustong katahimikan. Pero yung alam kung sincero sila sa kanilang sinasabi. Duda si Senador Ronald Bato de la Rosa sa sinseridad ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas ito sa reconciliation o pakikipagayo sa mga Duterte. Ayon kay Senador de la Rosa, hindi rin malinaw sa kanya ang motibo ng pahayag na ito ni Pangulong Marcos. Anya, hirap siyang sabihing sincere ang Pangulo dahil may karanasan na siya na iba ang sinasabi nito sa kanyang ginagawa. Partikular na tinukoy ng Senador ang issue ng International Criminal Court kung saan pinanghawakan ni de la Rosa ang salita ng Pangulo na hindi niya ito papayagan na manghimasok sa Pilipinas. Ngunit ang mga opisyal ng pamahalaan pa mismo ang umaresto at nagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa headquarters ng ICC sa The Hague, Netherlands. Wala naman sigurong gustong forever mag-aaway. Lahat naman tayo ay gustong tumahimik tayo at mamuhay ng matiwasay at makafocus sa kabutihan ng ating bansa. Pero sa lalim ng sugat na in-inflict nila sa amin, I think kailangan talaga ng extreme sincerity. Extreme sincerity, hindi yung papyaw. What do you mean when you say extreme sincerity? Ano ba ibig sabihin nun? Diba? Ano bang gusto nila? Mahinuhod pa sa kanila si PBBM? Yun ba yung ibig sabihin ng extreme sincerity? Well, in fairness, mga babayan, ano bang atraso sa kanila ng presidente? Ano bang gusto nyo na extreme sincerity na
Huhugasan pa ni Presidente ang paa ni Sara Duterte. May gusto nyo mangyari? Anong ibig nyo sabihin na extreme sincerity? Si Bato de la Rosa was not able to verbalize it. Pero, si Salvador Panelo ay nakapag-verbalize ng kanyang ibig sabihin ng sinseridad. You are actually open to this olive branch rather than what former spokesperson Harry Roque said, nek-nek mo. You know, that's a welcome sign. In fact, about 2 months ago, a mutual friend approached me on that matter. He said, and he's a high-ranking official of the government, he said, I'm concerned with what is happening. Is it possible for a reconciliation between PBBM and PRRD? Sabi ko, ba't naman hindi? Sabi ko, pwedeng-pwede yan. Kaya lang, kung gusto nyo ako magkaroon ng reconciliation, balik nyo muna si Presidente Duterte nito to show you the sincerity of the President. That was 2 months ago pa. In other words, as early as 2 months ago, meron ng mga parinig. Sa akin, welcome yan. Kasi alam po ninyo, pag hindi natin maayos ito, maniwala kayo, magkakaroon tayo ng deja vu political upheaval in the magnitude of EDSA 1 and EDSA 2. Si Saltik Panelo, alam niya, para sa kanya, malinaw kung ano yung extreme sincerity. Yan ay kung pababalikin sa Pilipinas si Rodrigo Duterte. Yun daw ang senyales ng extreme sincerity. So, ang extreme talaga. Alam niyo kung ba't extreme yun, mga kababayan? Kasi kailangan kalimutan ni PBBM ang rule of law. Kailangan niyang isang tabi ang hustisya. Kailangan niyang umarting bulag, pipi at bingi sa mga sigaw ng mga biktima ng war on drugs. It's really extreme. But will it show sincerity? I don't think so. Ang gusto nila, ibalik yung tao na naging sanhi ng pagkamatay ng napakaraming Pilipino. Gusto nila ibalik sa Pilipinas yung individual na naging responsable sa pag-uutos sa ating kapulisan na patayin yon lahat ng mapagkamalan yung drug pusher. Bakit napagkamalan? Hindi naman inimbestigahan eh. Ibalik daw si Rodrigo Duterte kasi kung hindi ay magkakaroon daw ng political upheaval comparable to EDSA 1 and EDSA 2. Yun yung sinasabi. Ang labo nung sinasabi nilang EDSA kasi tagal na nilang binubro yung EDSA na yan. Wala nangyayari. If the cost of reconciliation is sacrificing our rule of law, sacrificing our due process, sacrificing the search for justice of the many individuals, many families whose members have been killed in the war on drugs, thanks but no thanks. Wag na lang. Inyo na si Digong. Mag-away-away na lang tayong lahat. Kasi napaka self-serving mga kababayan eh. Hindi nila naisip na mayroong mga totoong biktima